Hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 1 ng January 2025. January 1, 2025. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:55 ng umaga. 6:55 ng umaga, araw po ng Miyerkules. At nais ko lang po ipagpatuloy yung vlog ko kahapon na sinabi ko doon na tatalakayin ko ito. Opo, ng separate. Ang title ko po ngayon, mga kababayan, mga minamahal, ay itong 10 anak sa 4 na asawa ni Erwin Tulfo, talakayin natin. Yan po. Pero hindi po ito hindi po ito kay Erwin Tulfo lang. Sa lahat po, lalo na dun sa mga nagkakaproblema ng ganyan. Ito po ay advice na makukuha natin sa Biblia. Opo. Kaya naisipan ko na talakayin ito. Hindi lang ito patungkol kay Erwin Tulfo, pero magandang ayan at mayroon tayong example na nasa balita. Opo. Maganda po kasing talakayin kung nasa balita kasi. Ngayon ay ano bang ipapaliwanag ko dito? Ay ito nga po mga kababayan, mga minamahal, ay ipapaliwanag ko bakit ang ganitong mga tao ay wala ng integrity o wala ng pinaglalaban o mahirap na pagkatiwalaan o wala na karakter o hindi mo na alam ang kanyang ugali. Yan po. Yan po ang tatalakayin ko o yan ang patutunayan ko. Wala ng integrity, wala ng pinaglalaban, o mahirap ng pagkatiwalaan, o wala na karakter, o hindi mo na alam ang kanyang ugali. Doon po sa integrity ay hindi na po buo yan eh. Hindi na integer from the word yung whole number, hindi ba? Yung whole number, hindi na siya whole number, kung hindi fraction na lang yan. Yan po ang ibig sabihin yan. Wala ng integridad o wala ng integrity. Wala ng pinaglalaban kasi nga ay wala kung ano na lang yan eh. O pira-pira na lang. Yan Mahirap na pagkatiwalaan ay simple naman Kasi marami ng marami ng pinagdaanan na ganyan ay mahirap na. Madali na siyang makumbinsi. Opo, ng kung sino-sino. At wala ng karakter. Ito po ang mahalaga dito. Wala ng karakter. Opo. Tayo po ay gusto natin, ang kadil natin ay yung may karakter. Pero dito wala na yan. O hindi mo na alam ang kanyang ugali. Ayan na nga parang maninibago ka. Every time na makita mo yung ganyang mga tao, maninibago ka. Yan po ang ipapaliwanag ko dito. Pero bago ang lahat po ay hayaan nyo muna na batiin ko muna itong batch number 1 po ito kasi auno ngayon. Pasalamatan sila at batiin. Salamat po sa inyong lahat. Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalia ng Bacoor, Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Barin, Will Utaib ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore,
Andre Deliver, Arnold Fernan ng Cebu, Larry Narvaez, Jos Shalan, Elenita Sklapler ng Germany, Ben Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culio, Querticio, Juna M., Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburki, Pleasure Eduardi, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, Jong Cabrera, Lowen Sigako. Salamat po sa inyong lahat. Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D., Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad de Maculangan, Brenda Martin, C.J. Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Bus Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Velasco, William Ilay, John D5, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domus Tixton, Tib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihenil Dugarde, Robin Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panuorin. Ito po sila, Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantos, Divina Apostol, CJ Pichay, Kapihan Yart at Ago, Demjos Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Waldi Carbonel at saka si Attorney Silo Magno. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at suportahan po natin sila. Nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na. Ito po ang mga verse na ibibigay ko sa inyo para talakayin ko na yung mga ganyan mga tao ay wala ng karakter o mahirap nang intindihin yung ugali o yung ipinaglalaban nila hindi mo alam. Mahirap na din pagkatiwalaan at wala ng integrity. Iyan po ang papatunayan ko ngayon. Genesis 2:18. And the Lord said, "It is not good for a man to be alone. I will make a helper comparable to him." Dito po, nakita po ng Diyos na nalulungkot si Adan kasi nga wala siyang kasama. Kaya ang sabi po ng Panginoon sa Genesis 2:18, "It is not good," and the Lord said, "It is not good for a man to be alone. I will make a helper comparable to him." Sa iba, is suitable to him. Ayan po, Kaya, kailangan po talaga ang may katuwang, o may kabiyak, o may asawa. Yan po, both sides po yan, mapababae o mapalalaki. Wala pong question dyan, Kasi, Diyos na po ang nagsalita, Genesis 2:14, ito po ang sinabi ng Panginoon. 2:24, therefore, sa marriage po ito, in marriage, at ang marriage po ay ang Diyos po ang nagpanukala dyan, hindi po tao yan. Ang Diyos po ang unang nag-officiate ng marriage between Adam and Eve. Yan po, therefore, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Yan po ang nakasulat dyan, di ba? Pero sa ibang, yung paborito ko na version, therefore, a man shall leave his father and mother and be united to his wife, and they shall become one flesh.
sa ibang verse, and the two shall become one flesh. Yan po magiging isa sila. Dalawa sila pero magiging isa. Sa marriage po marriage po ang tinatalakay dito. Ngayon, kaya po ang mag-asawa kung nagkakahiwalay ay nasasaktan po ang bawat isa. Yan po ang katotohanan dyan. Because they are joined together at saka they shall become one flesh. Ano ba itong one flesh na sinasabi? Yan po ay yung iisa na ang layunin nila. Iisa ang pakay nila o ang ginagawa nila. Gusto nila magkaanak, gusto nila magkabahay, gusto nila makapundar ng sariling pamilya. Ganun po yan Kaya they become one flesh. Kaya kung maghihiwalay po yan, ay nasasaktan po ang bawat isa. Kasi parang iisa na sila Ayan po Kaya dito po, hindi pwede na the three shall become one flesh. Hindi pwede. Or the four shall become one flesh. Ay ilan bang asawa ni Erwin Tulfo? Ay 4 The five shall become one flesh. Hindi po mangyayari yan. Kasi nga, the two shall become one flesh. Hindi ba? At ang katotohanan pa dyan, ang katotohanan po ng buhay ay nag-aaway-away na pati yung mga anak O yung mga kabit nag-aaway-away na. Kasi nga, nalulungkot Ayan po, kaya nga sinabi ko, shattered kahapon ang ginamit ko, shattered man. O yung babae na ganyan ang ginagawa. Wala na. Kasi nga, every time you do the sexual act, you are giving yourself. You are giving your part of yourself. Lahat yan. Ngayon, para mag-iisa kayo, yung panahon na yan, ay kung hihiwalayan mo dahil uuwi ka dun sa kabila, o kaya yung isa naman ang aasikasuhin mo, ay shattered ka na dyan. Mentally, ay parang torture ka dyan. Kasi nga, nagmamadali ka para pupunta na naman doon sa isa. O, physically, ay ma-overfatigue ka dyan. Physically po. Sa bagay, may naiinom naman na gamot. Pampalakas, hindi ba? O kaya ay yung nagwo-workout. Pero hindi rin tatagal yan. Hindi tatagal yan. Usually, na-overfatigue yan. Parang makina po yan na inabutan mo na yung mileage mo o yung kilometro mo ay mahina na yan o kakatok na yan. Ganun po yan. Physically. Ay ikuan po natin yung kabuhayan o yung mga material thing. Hati po yan Hahatiin Hindi ba? Kaya matuturture ka Matuturture ka kasi nga gusto mo bigyan yung isa, bigyan mo din yung isa, yung mga anak mo dun sa isa ay humihiling po yan ng kutsi o ng bahay o mga alahas. Kaya nga po ay yung mga taong gobyerno na nahihilig dyan ay nagnanakaw po. Kasi nga mayroon siyang kabit number 1, kabit number 2, kabit number 3. Nagnanakaw po kasi nga ay simpre bibili siya ng mga kung ano ang gusto ng kabit niya o yung mga anak niya. Ayan po, kaya nga ang tawag ko dito ay wala ng integrity. At sa katunayan po, halos lahat po ng mga taong gobyerno o kahit na yung hindi taong gobyerno na humahawak po ng malalaking budget, pag mayroong kabit, na i-involve po sa korupsyon. Ayan po, ang katotohanan po ng buhay. Kaya nga, shattered nga o kaya wala ng integrity
o wala nang pinaglalaban, ay simpre ay pira-pira na lang eh. Ngayon ay kayo po ang tatanungin ko, kung mayroon kayong anak na babae na may nanliligaw na yung nga ganyan, marami ng inasawa o marami ng asawa, o may kapatid kayo na babae na may nanliligaw na ganyan, marami ng pinagdaanan na ewan ko kung kasalan yan o ikinasal yan, hindi ba ang gagawin nyo, paaalalahanan nyo yung kapatid nyo na babae o yung anak nyo na babae, ay tika muna, ay huwag kang papatol dyan. Bakit po? Bakit po ginagawa natin yan? Mapalalakin man yan o mapababae. Kung ang lalaki naman ay papatulan niya yung marami ng pinagdaanan, ay binibigyan natin ng babala. Bakit po? Kasi nga mahirap nang magbago eh. Mahirap na eh. Nakasanayan na niya, gagawin nga yan. Yun ang kinakatakot natin po. Kaya pinapaalalahanan po natin ang ating mga kapatid na huwag mong patulan yan. Kasi nga alam natin na ganun din ang gagawin niya eh. Nasanay na siya eh. Kaya nga kako, wala nang integrity yan. Hindi na mapagkatiwalaan, wala nang pinaglalaban, wala nang karakter. Wala na eh. Kasi nasira na. Ay, yung nga una kong sinabi, matutorture po yan eh. Kasi yung oras niya hahatiin niya eh. Parating nagmamadali yan. Parating nagsisinungaling yan. Saan ka pupunta? Ay, dito lang. Magmumul lang. Pero doon napupunta yan doon sa kabit number 2, kabit number 3, kabit number 4. Yun po. Torture po yan. Kaya nga ay palagay ko naman ay maniniwala kayo doon sa sinasabi ko na yung mga ganyang tao ay wala na talaga, hindi na maasahan yan. At inuulit ko, hindi lang ito patungkol kay Erwin Tulfo. Sa lahat po ng gumagawa ng ganyan. Opo. 1 Corinthians 7 verse 2 hanggang 4. Ito po ang sulat ni Paul. Dahil sa sexual immorality, ang sabi ni Paul, ay yung bawat isang tao ay may asawa. Ito po, basahin ko ha. Because there is so much sexual immorality, each man, si Paul po ang sumulat nito ha, alam niya. Dahil dyan sa Corinto ay night district yan eh, red light district ng dyan sa kwan nito, sa Italy, ata yan. But because there is so much sexual immorality, each man po ha, each man should have his own wife, and each woman her own husband. Ayan po. Hindi ba? Mag-asawa. Pero isa lang. Each woman should have his own husband, at each man should have his own wife. Ayan po nakasulat. Hindi ba? Isa lang. Kasi nga kung marami, ay gulo yan. Torture po yan. Physically nga, overpatig yan eh. Agad tumatanda po. Agad tumatanda ay simple, parang makina po yan eh. Ang katawan po ng tao ay pag na-over na dun sa na-over-strain ka na, wala na yan. Bibigay na yan. Ay plus pa, yung you cannot be on the same place, you cannot be on two places at the same time, hindi ba? Kaya nga, kung yan eh, parating nagmamadali po yan eh. Kaya nga, torture po yan eh. Ang tawag dyan ay torture. At yan po ang gustong kasalanan ng dyablo na ipagawa sa mga tao. Yan po.
sang-ayon po sa Biblia, yan ang gustong-gustong ipagawa ng dyablo sa mga tao. Kasi nga hindi kailangan ang hindi kailangan ang baril, hindi kailangan ang malaking pira. Hindi ba? Kahit na yung katulong, pwede eh. Kahit na yung driver, yung boy o yung... Hindi ba? Pwede eh. Kaya nga, yan po ang kasalanan na gustong-gusto ni Satanas na ipagawa sa mga tao. Yang sexual immorality na yan. Kasi nga, lahat po apektado dyan. At madaling gawin. Samantala, kung plunder, hindi ka makasuhan ng plunder o hindi ka makapagnakaw kung wala kang hawak-hawak na pira. Hindi ba? Kung wala kang 50,000 na hinahawakan, paano kang kakasuhan ng plunder? Ayan po. Pero sa ganito, napakadali. Kaya nga halos lahat po ng tao ang sinasabi ko guilty dyan. Opo. Kaya nga ako, maingat ako mag-discuss ng ganito eh. Pero kailangan po para maintindihan po natin. Ituloy ko lang po the husband should fulfill his marital duty to his wife, and likewise the wife to her husband. The wife does not have authority over her own body, but the husband has. Likewise, the husband does not have authority over his own body, but the wife has. Ayan po. Ay, kaya nga isa lang eh. Isa lang, dahil nga ay wala ng authority yung may katawan sa sarili niya. Kung hindi, yun ng kabiyak niya. Both sides po yan. Yan po ang paliwanag ni Paul. Ay paano yan kung ang dami mong pinakasalan o ang dami mong asawa? Paano yan? Ay sa umpisa pa nga lang nag-aaway na yan sa kabuhayan po eh. Hindi ba? Mag-aaway na yan dahil sa... Ayun na nga ang sinasabi ko kanina. Kaya nga torture na yan eh. 1 Corinthians 6:16. Or do you not know that the one... ito na yung sinasabi ko. Ito na yung sinasabi ko na nabanggit po ng Biblia. Na kung ikaw ay nakipagkasundo, ang tawag dito eh, o nakipag-asawa sa isang prostitute o isang immoral. Both sides po yan. Kahit na yung lalaki bayaran o yung babae bayaran, immoral po yan. O hindi asawa, pero inaasawa mo, immoral na po ang tawag dyan. Or, don't you know that he who unites himself with a prostitute is one with her in body? Ayan po, nagiging isa po eh. Every time you do the sexual act, nagiging isa po yan. For it is said that two will become one flesh. Nagiging isa po eh. Kaya nga, habang tumatagal po yan, nagpaplano na kayo. Ano ang bibilihin nyo? Bibili ba kayo ng magagarang kutsi? Hindi ba? Ganun po yan eh. Kaya nagnanakaw yung isa o gumagawa ng paraan para makakuha ng pira. Ganun po yan eh. Kaya nga, ang sabi ko ay polluted na yung mind yan. Hindi na mapagkatiwalaan kasi nga iba lang iniisip eh. Hindi ba? Ganun po yan. At yan nga, makikita natin kay Erwin Tulfo kasi nga ay nag-US citizen siya eh, hindi ba? Bakit sumagi yun sa kanyang isipan? Bakit? Yan po, mahirap na pong pagkatiwalaan ng ganyan. At ngayon ay ayaw niyang i-discuss ng tuluyan, ay humiling pala siya ng executive session, hindi ba? Tama po ang Biblia eh. Kaya ayaw humarap po ng tao sa liwanag. Ang sabi po ng Biblia, they do not want to come to light because their deeds were evil. Ayan po eh. Humiling siya ng executive session. Ay ba itago ba niya yan? Hindi ah. Pero mas lalong lalala yan kung ay pag-usapan dyan sa Kongreso.
Kaya nga humiling siya ng executive session. Ayan po 1 Timothy 3:2, ang nakasulat po dito ay kung tayo ay pipili ng leader, pero ito ay sa simbahan po ito kaya bishop ang nakasulat dyan. Pero sa ibang translation po ay the overseer o yung leader o yung pipiliin natin na mamumuno sa atin. Ito po ang pwede nating panghawakan. A bishop then must be blameless. Kailangan wala ang ibig kong sabihin, walang issue. Kailangan yung leader natin ay walang issue. Blameless according to the law, hindi ba? Blameless. The husband of one wife. Ang linaw po, hindi ba? Siya ay husband ng isang wife lang. The husband of one wife. Temperate, sober-minded, of good behavior, hospitable, able to teach. Ayan po, able to teach. Kayang magturo o kayang ipaliwanag kung ano yung layunin niya ay kung hindi alam magturo at puro na lang mura, hindi ba? Hindi pwede yan ganyan. Pero ang number 1 po dito ay blameless. Yung dapat leader natin ay blameless o yung gagawin natin ng leader ay blameless. A husband of one wife. Hindi ba? Ang liwanag po niyan ay kung 4 na yung asawa niya, ay paano yan? Hindi ba? Kaya nga ganyan. Kaya niya talagang mag-US citizen, pipikihin niya yung pangalan niya. Hindi ba? Pero hindi siya lulusot doon sa ginawa na sulat ng ng US Embassy Dahil inilagay doon ay ACA, Erwin Tulfo. Ay tinignan ko ano ang ibig sabihin ng ACA is abbreviation for also known as. Wala siyang lusot sinulatan siya ng Aries Sylvester Tulfo, ACA, Erwin Tulfo. Sangkot siya, hindi ba? Kung sabihin niya kung sasabihin man ng abogado niya, hindi ako yan. Ay, sinulat po ang pangalan niya also known as Erwin Tulfo. Hindi ba? Paano niyang lulusutan yan? Dalawa yung pangalan na binanggit nung embassy. Hindi ba? Ay walang natin kung paano niyang lulusutan yan. Pero nga, ang sinasabi ko ay pag ang tao po ay na-involve sa ganyan, wala na pong personality yan. Wala nang integrity yan. Na kinuha ang integrity sa integer, yung whole number. Hindi na whole yan na pagkatao. Kasi nga, ibinigay niya yung kanya doon sa isa. Ibinigay na, pati nga memory na yan Ang memory niyan ay yung kahapon na diniscuss ko, the level of satisfaction is not met. Pag ganyan na. Kaya nga nag-aasawa yan ang mga artista, hindi ba? Ang gaganda na ng asawa. Bakit pinapalitan? Kasi nga, the intensity of the satisfaction na ibinigay sa atin ng Diyos. Yang satisfaction na yan, kuwan sa atin yan parang gift ng Panginoon yan sa mag-asawa. Pero kung ay nasisira kasi dahil nga doon sa ang dami mo lang kinukumpara, ayan po, nasisira po the level of satisfaction. Hindi na ma-meet Kasi nga dyan ay nasisira nga po ang ang
yung pagkatao ng tao, hindi ba? O ayan po ang sinasabi ko dito na kinuha ko po yan sa Biblia. Opo, hindi ko na sinulat dito na you shall not commit adultery kasi ay alam na natin po yan eh. Binabawalan nga yan eh. Bakit nga? Ay yun nga nasisira ang ating pagkatao. O nawawala tayo ng relationship sa Diyos. Kasi nga gumagawa tayo ng kasalanan every time na dumadagdag yung kasalanan na yan, ay nawawala tayong relationship sa Diyos at hindi tayo maliligtas. Ayan po. Oh. Kaya nga, ang hirap ng pagkatiwalaan, hindi ba? At alam naman yan, kahit hindi ka naman nagbabasa ng Biblia, alam yan. Bakit binabawalan mo yung kapatid mo na papatol sa mga ganyan? Of course, may pagbabago. O kung kinahabagan ka ng Diyos, marami akong nakita na nagsisi at nagbago, ay okay naman. Kasi nga, pag kinahabagan ka ng Diyos, ay pwede niyang baguhin yung ugali mo eh. Pero kung hindi ka kinahabagan ng Diyos, tuloy-tuloy po yan. At yun ang nakakatakot. Ayan po. Palagay ko naman ay naintindihan yung dinidiscuss ko dito. At mga kababayan, mga minamahal, ay dinadalahin ko po na sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli, mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.